Maayong hapon mga kaibigan. Ito ay continuation to sa ginagawa nating itong Innova inverter welding machine. So mga kaibigan, nabaklas na. So yun nga itong ang problema nito ay digsit. Wala talagang ka-power, walang display. So hindi siya naka-oscillate, hindi siya naka-trigger. So ito na yung pinaka-upper board. So ang problema nito mga kaibigan, andito sa Andito sa side na to kasi ito yung PC auxiliary. So dito tayo magpo-focus mga kaibigan. So nakitaan ko ng parang insufficient yung voltahe niya na makalabas dito sa secondary. So ibig sabihin na andito lang yan sa auxiliary dito sa secondary. So meron tayong MOSFET driver. Yun naman lang talaga yung niya, pinaka-main components. Ito yung MOSFET, ito MOSFET driver IC. So dito na tayo mag-troubleshoot mga kaibigan. Hindi ko kasi ito nagalaw kanina dahil gawa ng mayroong customer din, isang unit nagmamadali, kaya inauna ko muna yun. So dito na muna tayo mga kaibigan. So kahit basic man lang, ito yung IGBT section. Ito yung driver ng IGBT. Ito naman, magandang hapon mga kaibigan, mga idol, at purihan Panginoon, dalaygo ng Diyos. Maayong hapon sa inyong tanan mga avid natin followers, sa mga nakakita sa mga video. Mga kaibigan, ito yung Innova inverter welding machine. Ngayon, nung una kong pag-visualization, nakitaan ko na agad na parang dumaan na sa ibang technician. Kaya dali-dali kong tinawagan yung may-ari na kung napaayos na ba niya to sa ibang technician. Ang sabi ng may-ari, oo, hindi daw nila kaya. Kaya dinala dito. So yun ang katotohanan mga kaibigan. Ngayon, habang nag-visualization ako, talagang hindi ko naman masabi na yung mali ang dati na gumagawa. Parang merong gagawin tayong tinatawag na corrective. I-correct natin dahil hindi ko lang masasabi. Kasi mga kaibigan, sasabihin ko na lang, yung nailagay niya ng mga MOSFET, mga driver, i-correct natin kumbaga. Kasi ang magandang hapon mga kaibigan, mga idol, no? Magandang hapon sa inyong lahat sa nakakapanood sa ating mga video, sa ating tutorial basic troubleshooting mga kaibigan. So ito yung yung nakaraang araw, yung Innova natin na inverter welding machine. Yun ang sinasabi ko na kinakailangan tayo ng corrective dahil mayroong isang kasi dumaan kasi ito sa ibang sa ibang manggagawa. So meron tayong nakikita doon na parang kinakailangan natin i-correct. So sa mga nito mga kaibigan, sa hindi pa ka nakakaalam nung unang video, meron kasing prohibited na parts na dapat hindi ilalagay, no? So nagkaroon tayo ng kinatawag na corrective. I-correct natin. So sa pagkahagilap ko mga kaibigan sa pagto-troubleshoot, visualization at saka analysis, so nakitaan ko yung root cause kung bakit nagkaganito ang daming parts na sisira dito sa PCO, no? So dahil lang dito sa dalawa na di karapat-dapat ilagay. So meron ng mga kaibigan. So ang ginawa natin ngayon ay modification na. So so ito mga kaibigan, monitoring muna tayo, no? So ang kinakailangan natin sa pagmomonitor, kaso nga lang wala akong thermal gun. Tapos bibili pa. So titingnan muna natin kung saan yung mga parts na umiinit. So titingnan natin, kakapain lang, ganyan. Kasi wala tayong thermal gun. Kasunod bibili na tayo, no, mga kaibigan, para makikita ninyo kung saan ang banda yung umiinit. So monitor muna tayo kung talaga bang babagsak o mamamatay.
ang unit. So ayun ang mga kaibigan, parang meron akong nakitang insufficient supply dito kasi mayroong lumalagitik. Hindi kaya, merong yata nito, baka yung spark gap ng TIG. Titingnan natin yung spark gap ng TIG kasi tumutunog. Ayun, ito yata dito, yan, bubuksan natin yan mamaya. So yun lang mga kaibigan, abangan yung sunod na video natin ito kung talaga bang tataas yung lifespan nito dahil modification na ito mga kaibigan. So maraming salamat sa nanood sa video natin at kahit papaano meron tayong matutunan. Sharing lang mga kaibigan, mga basic lang to, basic, at least sa madugo na ng mga gawain kayo na